Isang nakakagulat na video ang lumabas sa social media na nagdidiin sa Muni Vice Camp kung saan konektado ang ilang opisyal na malalapit kay Pangulong Kuting Jr. Ayon sa video, makikita ang ilang opisyal na tumatanggap ng pera kabilit ng mabilisang proseso ng dokumento sa Bureau of Immigration. Ang iligal na gawain na ito ay nagdulot ng malawakang galit sa publiko. Kaagad na inatasan ng Korte Suprema ang pagsasagawa ng malalimang imbestigasyon at pagtugis sa mga sangkot. Ayon sa mga insider, may kinalaman umano ang ilang miyembro ng administrasyon sa operasyon at kasalukuyan na silang hinaharap upang panagutin. Walang sinuman ang nasa itaas ng batas. Ani ng isang opisyal mula sa Korte Suprema na tumangging magpakilala. Ang isyu ay nagdulot ng mas malalim na pagdududa sa integridad ng pamahalaan, lalo na't nababanggit ng posibleng may alam si Kuting Jr. ukol sa operasyon. Ang mga mamamayan ay nananawagan ng transparency at mabilisang aksyon mula sa pamahalaan upang mapanagot ang lahat ng sangkot. Patuloy ang pag-usad ng kaso at ang pagtutok ng publiko sa mga susunod na hakbang ng gobyerno. Maraming netizens ang nagbahayag ng galit at pagkadismaya sa nangyari na sinasabing isa namang kaso ito ng katiwalian sa administrasyon. Nananatiling tanong ng marami, magkakaroon nga ba ng hustisya o isa na namang itong iskandalong mapagtatakpan? At yun nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Representative Kimmer Olaso ng Zamboanga, 1st District ng Zamboanga, isinusulong niya yung House Bill 11211, gurgor na parusa mula sa barangay hanggang sa presidenteng kawatan. Well, I don't know kung yan ay maisusulong. Maybe yes, kasi you'll never know. Marami naman dyan sa House of Representatives na hindi talaga thieves. Meron man dyan na mga, parang may mga matitino pa siguro na to support that bill para maging sa batas na talagang gurgoriog ang parusa mula sa barangay hanggang sa presidente. Actually, mula sa presidente down to the barangay level. Kasi mga palangga, eto na ngayon pinag-uusapan natin na booking ni Congressman Sid Ungab, ang panggugoyo ng gobyerno ni Bangag. Again, hindi lang po si Bangag ang nasasangkot dito, kundi ang Senado, ang Kongreso, at ang executive at lahat ng mga kasabwat nila. Imagine niyo anong petsa na ito pa rin ang problema natin. So kung ang Kongreso, Senate Department, Kongreso, Senate, lower house and upper house, ang Speaker of the House, which is si Tambaluslos, Chairman of the Committee on Appropriation, si Zaldico, di ba? Zaldicupit, sabi nga ng ating mga palangga. At isa yan sa mga pumirma ng bicameral report. Andyan si Grace po, andyan si Senate President Makata Chis Escudero na, nakipagsabuatan dito sa bicameral report na blanco. Ngayon mga palangga, malinaw ng araw na nagsabuatan sila lahat para manipulahin etong bicameral report na dapat hindi natin tantanan. Sa dami ng issue ay hindi dapat tinatantanan talaga ito. At ito na dapat, sabi ko nga nung nakaraang vlog natin, ay tipping point hindi lang sa mamamayang Pilipino, kundi yung mga mayroong kakayahang lumabas sa kanilang mga tahanan, mag-file ng impeachment laban kay Bangag dahil itong korupsyon, pang-aabuso sa kapangyarihan, pagnanakaw, pangangawat, pang-smuggling, pangingidnap, na araw-araw kong dinadakdak dito ay malinaw na sabwatan ng Executive and Legislative Department. At hindi lang yun, halos lahat ng department yan. Okay? Halos lahat ng department na in-appoint. Di ba nga, simulan natin sa DBM, Department of
budget and management. Okay? So ngayon, mga palangga, ito ay sobra, di ba? Massive, talamak, gabundok. Ano pa ba ang terminology na pwede natin gamitin? Di ba? Talamak, gabundok, malawak, baha, wildfire, ano pa? Ang korupsyon sa Pilipinas na ipinagbumuka na sa inyo na dapat talaga ito ay managot, mga palangga. Simulan natin yung PhilHealth una. PhilHealth lang at education ang pinag-uusapan natin. Tapos yung pag zero out nila ng PhilHealth, ang pinag-uusapan natin dito, paano na yung mga may sakit, paano na yung mga makukonfine sa hospital, budget na health instead na dapat talaga hindi talagang base sa constitution ay may budget dapat ang PhilHealth pero tinanggal ni Bangag. Si Bangag lahat yan, ang nagmanipula at si Liza Tanas. Malinaw pa sa sikat ng araw, mga kababayan, okay? Kayong mga mamamayang Pilipino, kayong mga palangga ko, dapat mag-demand kayo ng transparency kasi very transparent, crystal clear. Okay? Na wala na pong check and balance sa Pilipinas dahil mismo ang mga media ay kasabwat nila, ayaw iulat and everything. Ngayon, ano mga palusot nila? Ano ang sabi ni Grace po? Okay? Ang sabi ni Gatchalian at ni Senator Gatchalian at ang sinasabi ni Senator Villanueva ay wala daw silang nakitang blanco. I believe si Gatchalian ba ang nagsabi na pina-check niya sa kanyang mga staff etong excuse me, bicameral report at si Gatchalian ba ang nagwika noon? Ano yan? Some can't comment. Okay. Hi Judith, gising na gising ang palangga ko. Matindi ang bangag, sabi ni Dong 75 and Zian Lu. Ngayon, imagine mo itong mga kongresistang ito. Hindi, pina-check ko naman yan sa aking mga staff. Wala naman silang nakitang mga blanco-blankong ganyan. O, di ba? Kaya nga ang sabi ni Attorney Vic Rodriguez dyan, ang ating number 56 na siya sa balota, but I don't know kung final yan, dahil nga mayroon na namang panibagong TRO ang Supreme Court at pinigil na naman recently ng COMELEC ang pag-imprenta ng balota. Kaya ang gulo-gulo ng gobyerno ni Bangag. Wala po talaga kayong magiging matinong gobyerno hanggang adik ang namumuno sa inyo. Ang mga namumuno, imagine mo adik si Liza Tanas, adik ang mga Jonakis, adik si Lagdameo, adik si Bangag, at iba pang mga cabinet secretary. Di ba? Yan ay pinatuna, in statement yan. Ni Cathy Binag na nakita niya na nagdudurog ng pulburon yung mga buwakan ng inang yan. Tingnan mo, hindi makasukasuhan si Cathy Binag dahil totoo, takot sila. Na ma-scrutinize sila pagdating sa korte. Takot sila dahil na-witness ni Cathy Binag ang kanilang pag-aadik. Now, balik tayo sa pinag-uusapan natin. Kaya nga, si Escudero, ikaw Escudero, nagdudurog ka rin ba? Kasi ang balita ko, nakikita ka rin ni Cathy Binag sa mga party. So ang question, nag-addictus ka rin ba? Kaya ganun kayo mag-isip? Okay? Ayaw nilang mag-comment. Nung una ayaw nila mag-comment dito sa blank check na to. Pati itong si Antivirus, ayaw din mag-comment. Yan ang dating very anti-Marcos. At nagpapanggap na para sa taong bayan, which is hindi naman totoo. Recently sa Sinulog, binu siya doon, di ba? Anong sigaw ng mga taong bayan nung tinawag siya? Duterte, Duterte, di ba? Duterte, Duterte para ng sigaw ng taong bayan. Gatchalian, Villanueva, Escudero. Sino pa yung mga pumira? Ang mananagot talaga dapat doon, ang committee, ang Finance Committee ng Senado at ang Committee on Appropriations at lahat ng pumirma doon. At meron ding tungkulin ang bawat senador, ang bawat kongresista, whether pumirma sila o hindi. Why? Binigyan sila ng kopya eh. Di ba? Lahat sila may kopya. Ang sabi nga doon sa ulat, nag-email sa kanila ng soft copy, which is, yun nga,
via email dito sa bicameral report na ito. Pero bakit hindi nila nakita? Meron ba silang sakit sa mata? Bulag ba sila? O nagbubulag-bulagan? Simple lang ang sagot. Hindi po nila ginagawa ang kanilang trabaho bilang mambabatas kasi hindi naman talaga sila pumasok dyan o tumakbo sa pagiging mambabatas para sa proteksyon o kapakanan ng taong bayan, kundi mambutas ng batas at mambutas ng kaban ng bayan. Kaya yung mga tahimik na kongresista, senador, ito ay mga walang pagmamahal sa bayan, walang pagmamahal sa inyo. Okay? Ngayon, mga kababayan, ito ay napaka linaw na kung meron mang i-impeach dito, hindi si Sara Duterte na dinudurog nila sa 125 million confidential fund. Kung mayroong i-impeach dito si Bangag, unang-una si Marcos Jr., panagutin ang mga poki ng Jonames talaga tamay na yupak na ito. Ang Bangag na Pangulong addictus, ang Senate President na questionable kung addict din itong ayawa na ito dahil ang mga delivery ng pananalita at yun nga, base sa chika boom boom namin ni Cathy ay nakikita niya rin sa party. Chis Escudero, nagdudurog ka ba? Sumisinghot ka ba ng pulburon? Sinong kasama mo? Nagsisinghot ba kayo? Kaya yung jowa mo, pati aso, sinusuotan ng 12 million na Bulgari. Diba? Ang inggit abot hanggang langit. Matino ba yung ganyan? Kasama dito ang mga asawa ng mga senador at kongresista kasi mga kababayan, ang mga asawa ng kongresista at mga senador at mga inappoint ni Bangag ay hindi indirectly. Hindi man sila nakapwesto pero ang mga poki ng Jonames na yan na mga maanta ang mga kipaylabong. Diba? Actually, nakakagalit. Kunyari ang mga yan, di ba, tahitahimik, pati mga kabet, yan ay sumisinghot ng pera ng bayan. Sinasayfo nila parang malabanan na inuubos ang pera ng bayan sa kanilang mga luho. Ang mga podrages, lahat sila may Hermes, halos, lahat yan. Nagpapakontest ang mga yawa na yan sa mga diamanting hindi naman bagay sa mga pangit at mga kawatan. Kahit kailan kayo, mga asawa ng kongresista, mga politikong, mga kawatan kayo, dapat sa inyo talaga i-firing squad kung magkaroon ng batas na yan. And I hope, pagpasok ng Mayo, dahil si Attorney Vic isa rin sa kanyang gustong gawin yan, na babaan ang threshold ng plunder case, ng plunder amount, which is, sabi niya nung una, down to 5 million, pero nung gigil si Attorney Vic, maybe we can go 1 million. Maybe sabi ko nga, 5 piso lang dapat, gurgur na lahat Why? Kasi ang pagnanakaw ng 5 piso at pagnanakaw ng 5 milyon o ng 1 trilyon, it's the same na pagnanakaw. Hindi ba kayo naawa sa sarili ninyo, mga palangga? Sabi ko, kung meron dapat i-impeach dito si Bangag. 2022 ko pa sinasabi sa inyo yan, betrayal of public trust ang ginawa ni Bangag, ni Ferdinand Marcos Bangag Jr. Yan, dineclare na ni Papa Trump, ni Lolo Trump, na ang mga nasa kartel ay mga considered as nagtiti, okay? O mga T, you know what I mean, di ba? At definitely si Lolo Trump ay alam niya na ang presidente ng Pilipinas ay isang adik.
So considered it done. Diba? Yan ang favorite ni Lisa Tanas. Consider na tiyan sa utak at sa isip at pananaw ni Lolo Trump. Bakit kamo? I-expound natin yan. Bakit sinabi ni President Trump na ang mga kartel, di ba, ay considered as tea? Kasi nila ang buhay ng bawat tao, whether ikaw ay Amerikano o Pilipino. The moment na si Marcos Jr. ay promotor, Trollbuster, you're there, na nagpapapasok ng droga ng pulburon diyan sa Philippine ports, diyan sa Bureau of Customs, 'di ba? Sa post office, kung saan man niya pinapapasok ang droga para masira ang kinabukasan ng anak mo. Yes, ikaw. Ang anak mo, ang kapatid mo, ang lolo-lola mo. Ibig sabihin, si Marcos Jr., si Lisa Marcos Tanas ay mga na sinisira ang buhay ninyo every minute o every second, mga palangga. Kaya kung meron man dapat ma-firing squad, kung meron na tayong capital punishment right now, mauuna yung mga buwaka ng ginemis na yan. At dapat kayo dyan sa Pilipinas, yung mga abogado na para sa bayan, na sumumpa kayo, sulong ang kapangyarihan ng konstitusyon, ng batas. Dapat kayo at mag-file kayo dyan ng impeachment kay Bangag, kaso sa ombudsman, dito sa mga pumirma sa malablank check na BICAM report na yan na pinagdependihan o pinagbasehan kaya nabuo ang GAA or General Appropriation Act na kung saan nakapaloob ang budget ng buong sambayanan o buong bayan na sana makakapagbigay ng magandang kinabukasan sa bawat Pilipino in terms of what? Healthcare, infrastructure, livelihood, name it. Alam nyo na yan, dyan lang naman umiikot ang buhay ng bawat tao wherever you go. So dapat magkaroon ng kaso yung mga yan at talagang merong magsusog sa kanila sa lahat ng sangkot dito sa BICA scam na ito. Kasuhan ng plunder yan or malversation of public funds. Lagi niyo naririnig yan. Kung ano pa ang pwedeng ikaso sa Korte Suprema, sa Supreme Court, mga kababayan, dapat ay kasuhan na yan. Pero pag mga gandong usapan, imagine mo, sino ba? Hindi ko na-check eh. Sino, I think I have copy, no? Sa Senate Blue Ribbon Committee. Can you Google it o whatever, o sino man ang nakalagay dyan. Teka, I think meron tayong kopya niyan. Senate Blue Ribbon Committee. Meron tayong kopya ng mga ano na yan eh, Blue Ribbon. Sino nandiyan dyan? Senate Blue Ribbon. Ito, Senate Committee. O, meron kopya. Sabi ko sa inyo eh. Committee on Foreign Relations, tignan natin. Committee on Games and Amusement. Ito. Sino ang nandiyan dyan? Sa Senate Blue Ribbon. Senate Permanent Committees. Okay, here. Committee on Accountability. Committee on Accounts. Okay, Agriculture, Food. Okay, tignan natin dito. Financial. Alright. Basic Education. Civil Service. Asan yung Senate Committee dito? Blue Ribbon dito. Okay. Sino-sino ang miyembro ng Blue Ribbon Committee na yan? Yan dapat ang magsisimula na mag-open ng investigation dito sa BICAM, ano na ito? BICAM, blanco na BICAM. Okay? Dami kasi. Health and photography. Ito. Asan na yung Jotang Janimes na Blue Ribbon na to? Ayaw magpakita. Ayaw siguro ayaw magpatawag ng mga walang iya. Diba? Anyway, doesn't matter kung sino. Hindi ko makita dito sa list natin. Okay. Okay. Hindi ko makita. Mag-comment na lang kayo kung alam niyo. Alright, mga palangga. Ngayon, ito yung sinasabi ko sa inyo.
Hindi ba ganito ay kontrobersya na? Inilabas na, dinisclose or inexpose na ni Congressman Ungab at ni Pangulong Duterte, kasama nga si Attorney Vic, I forgot ko sino pa yung isang kasama nila, apat sila dun sa CM Basti na yon. CM Basti program. Ngayon mga palangga, hindi ba kung matino, paano magiging matino mismo ang Senate President ninyo na questionable kung ito ba ay matino? Kaya nga tinatanong natin, nagdudurog ka ba, Escudero? Magpa-drug test ka. Ikaw, Grace po, magpa-drug test kayong lahat. Tangina na ayaw nyo magpa-drug test lahat. Hinamo na nga kayo ni Inday Sara eh. Oh. Tapos ito, firing squad. Ang gusto ng, was that Kimmer Olaso? Anyway, dapat kaya tayo may Kongreso at Senado, may lower and upper house. Kaya tayo may Congress. Kasi nandiyan ang mga committee na yan para imbestigahan kung sino ang nasa likod niyan, bakit binlang ko yung bicameral report na yan at biglang wala. O, di ba? Bongga, pagdating sa GAA o GAA na tinatawag nila mga palangga. Alright? Ano nangyari? Nancy Trinidad, how are you? Nagkaroon na ng mga figures. Saan sila kumuha ng figures? Ha? Saan sila kumuha ng figures? Sabi ni Nancy, dapat talaga revolutionary government na tayo pag ayaw nilang kumilos. Alright, dapat naman talaga. Wala ni isa sa Senado na nag-open ngayon ng investigation patungkol dyan. Kasi magkakasabwat sila. May ebidensya na. May dokumento. Even yung si Raul Manuel na yan, sinabi niya na nakita niya. Diba? Itong mga, baka gurguri na yan ngayon. Itong makakaliwang grupo din. O anong sabi niya? May nakita daw siyang blank report. Even Amy Marcos, sinabi niya sa kanyang privileged speech. Diba? Noong December 15 or 16 yata yun. Na ayaw niyang pirmahan yung mga papel o yung mga, yun nga, yung bicameral report kasi may mga kulang-kulang. May mga blanco, Tapos nung una parang gusto pa rin niyang kampihan yung kanyang kapatid, tapos laban bawi. Alam mo, itong si Amy Marcos, hindi talaga para sa Pilipino yan. Kung may sasabihin man siyang tama, yun ay kailangan niya lang laruin. Pero the moment na alam niya pala, hindi lang natin na seryoso nung time na yun, dahil di naman natin alam, dahil hindi na, as ordinary citizen, tayo, that's not our job. To secure or to ensure kung may blank ba na item, o line item dyan, di ba? Andyan na yung ebidensya eh. Dapat na silang managot. Okay? Ano ang gagawin nitong mga magigiting natin ng mga abogado dyan? O matitinong mga kongresista o senador kung meron pa tayong matitino? Kukunin yung ebidensya. Asikasuhin na nila yung documentation now para mag-file ng kaso at mapanagot at si Ibangag dapat ang ma-impeach yan. Dahil siya ang pumirman yan eh. Kahit na ano pang palusot ng Malacanang na mga bangag ni Bersamin. By the way, may fire na naman sa I-5 North ha. Grabe oh, ngayon nagpapap sa akin. Mag-ingat po kayo sa lahat ng mga palangga ko na mga Filipino-American or lahat. Oh, Castake. Ayan, papuntang 5. May sunog na naman. Mukhang sinasadya yata ng mga buwaka ng ina. Gusto sabotahin yata yung bagong liderato ni Lolo Trump. Kasi it's just parang impossible na malamig. Actually, malamig ngayon dito eh. Siguro si Lisa na naman nagsunog. Diba? Dapat si Lisa tanas lahat ang may kasalanan sa nangyayari dito sa mundo. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa boses ng masa, magandang araw Pilipinas!